Oo, magandang araw po sa ating lahat. Hi po sa inyong tanan. Shout out dito. Shout out muna tayo dito. Ano ba yan sa entrada pa lang eh. Sapid-sapid na dila. Shout out muna tayo dito kay kay Mama Liborn of Canada. Bago yata to sa ano ko ha. Bago yata itong pumasok sa ating mga comment section. So, nakalagay kasi sa Canada daw ho siya. Hindi ko alam kung ano to siya, lalaki ba to o babae. Pero shout out po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa Canada. Sana maayos po ang inyong kalagayan ho dyan, ma'am o sir. O kay Ma'am Pauman BG o Patiros. Kay Ma'am Veronica Peralta, kay Ma'am Merlin Sagario, kay Ma'am Shania, sino pa ba yung lagi nagko-comment sa atin dito, kay kalimutan ko, hindi ko na nalista yung iba. So shout out po sa inyong lahat, sa ating mga datihan, sa ating mga bago na pumasok sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ito, araw ho ng Martes. Marami po salamat sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo. At ito, bigyan natin ng reaction. Ito si Karen Davila na in-interview niya to si ano ba nangyari sa akin dito? Hindi lang ko ngayon, Pilipit in-interview niya to si si Dong Puno o si yung congressman sa sa dito sa sa Rizal. Ito si to no, ano bang pangalan nitong totoong pangalan nito ni Dong Puno? Nakalimutan ko kasi nasanayan kasi ko sa pangalan niya Dong Puno, di ba? So, itong interview ni Congressman Puno ay patungkol to kay Martin Romualdez na pinigilan daw nila to nung una pa lang na unang-una pa lang to nag-isip to si Martin Romualdez ay 3 weeks ago. So hindi nagkamali nga yung mga rumors, di ba, na palitan dapat talaga to si Martin Romualdez sa kanyang pag-speaker kasi fresh pa to ngayon na balita talaga kasi kanina lang ho siya pinalitan nitong itong si Buji D. So si Bunjing pinalitan ni Buji. Yun lang yun. Yung isang buaya, pinalis sa umalis ang isang buaya, pumalit indong isang, di ko ito, butiki pa siguro to. O buaya na rin. So, ito yung ngayon, interview ni Karen Davila kay Martin Romualdez na nanggalaiti. Parang ang nito ay parang siya pa daw kawawa tingnan sa mga tao ngayon si Martin Romualdez. According to Karen Davila, sa pag-interview nito kay Dong Puno, natin tong interview niya kay Dong Puno, ipasok ko muna to at dito natin to sundan ang kanyang mga interview dito patungkol dito kay Martin Romualdez. Tara! But I think this is part of the reason why he has become so much a target for everyone. No, is that when something is an attack is made on the administration, and he is the target, he allows it to happen because Well, Congressman, I mean, I understand you work with him, but I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. Okay, dito natin umpisahan. Kasi nga pinag-usapan kasi nila nung una kasi tinatarget daw itong si Martin Romualdez talaga. Kasi nga daw sa mga insertion at saka itong mga flood control, dito daw ho kasi ito nagsimula. So dito na nag-react si Karen Davila. So ibubulgar ni Karen Davila nito sa sunod niyang pagtirada nito kay Dong Puno. Ititira niya to sa harap-harapan mismo ni Dong Puno. At saka si Dong Puno para nabilaukan sa mga sinasabi ni Karen Davila na mayroong mga ari-arian itong si Martin Romualdez. Sige, ituloy natin tong interview na to. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the speaker that he's a victim in all this. Ayun na, nakatungo na lang ganun si Dong Puno. Bantayan niyo pagbalik sa video. Nakatungo lang ganun sa sinabi ni Karen Davila na mayroon siyang private plane at saka more than of 10 of mayroong mga bahay sa Forbes Park. Ito yung Forbes Park. Hindi naman pwede makabili ng bahay dyan na hindi bababa sa 100 million. 100 million pataas. Tapos nagkaroon siya ng bahay dyan na mahigit sa 10 bahay na nabili niya dyan sa may Forbes Park. Mga bahay dyan, mga lalaking bahay dyan, at saka talagang may mga pera ang nakatira dyan.
Mantakin ba naman yung pinagbili ng mga bahay, private plane ni Romualdez, pera natin yan sigurado. Although may negosyo ito si Martin Romualdez. Pero sapat ba ang kanyang negosyo na makabili ng ganyang ari-arian? Although nga yung mga malalaki pang mga businessman, wala nga masyado silang ano dyan. Wala nga silang masyadong mga ari-arian na ganyan kalaki. Pero si Martin Romualdez, hindi lang to sa Makati nang mayroon siya. Dito sa Forbes Park. Iwan ka, saan pa kayang banda sa mga ano? Mayroon pang Dasma. Di natin alam kung mayroon pang bahay to sa Dasma. O sa Cebu, mayroon din to. Sa private na mga subdivision sa Cebu. Siguro, mayroon Sinabi to. So ganito, kayaman ni Martin Romualdez at buti nila napatalsik to kasi kapag hindi ito napatalsik, nako, tiba-tiba na naman sana itong taon na itong budget na to na aaprobahan nila. Nako po naman, mapalunok na lang talaga tayo dito sa kainis nitong itong si Martin Romualdez. At ito si Dong Puno, ayun, harap-harapan sinasabi niya, pagdidipindi nyo yan sa speaker na parang nabiktima pa ang speaker. Si Dong Puno, tingnan mo. Ibalik natin si Karen Davila, yung mukha ni Puno, bandayan nyo. It's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not a time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo nun kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. Hindi makasagot si Dong Puno sa mga birada ni Karen Davila. Galit si Karen Davila pag interview nito patungkol dito sa mga corruption. Hindi nga niya binanggit yung corruption sa nakaraang administrasyon. Ang binanggit lang niya kay Noy Noy lang at saka kay GMA. Pero kay Duterte hindi nila nakaranas na yung ganito Noong panahon na yung kay GMA, nandoon, mayroon din itong nabalitaan dati pero hindi ganun kalala itong administrasyon na to. Pero ang mga tao ngayon, sana ang sinisi, ito, sa kay Pangulong Duterte na naman, ang korupsyon. Ang tindi nito. Tapos si Dong Puno hindi makasagot. Pailing-iling na nga, di ba? Dahil ito sa kanilang ito sa bansa natin na grabe pagpangurap. Yung administrasyon ni Duterte, nabanggit ba ni Karen Davila? Hindi. Dahil alam niya na doon, sobrang higpit. Pero ang mga tao ngayon, Duterte pa din. At ito na, galit na, sumabog na sa galit si Karen Davila. Pahiya sila dito, si Dong Puno. Kasi kadidipinsan niya ito kay Speaker Romualdez. This could be the levels of Nepal. Yeah. That kind of anger, which I hope not. But at the end of the day, when you hear about homes abroad, Congressman, it's very difficult to defend Martin who was in power unless he submits his SALED. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. It's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Pucha, Rimata, para pang siyang biktima dito. Rimata, nabanggit ko yun, ba? Nabanggit ka ni Karen Davila yun. Si Dong Puno nanahimik dahil sa kadidipinsa niya dito kay Martin Romualdez. Galit na galit itong si Karen Davila. So dito pa lang, ito sabihin ko kay Karen Davila nito, good job dito si Karen Davila kasi talagang binakbakan niya ng husto itong si Dong Puno at dinamay itong pagkasabi ito si Martin Romualdez. Kasi ang mga congressman nito, sobrang lang dipinsa kay Martin Romualdez kasi nga nakikinabang sila ng husto dito. Ngayon, nakikita sa mga media, nakikita sa mga tao, nakikita sa mga ordinaryong tao kagaya natin. So ay nako naman, ang lupit talaga ng ginagawa nitong administrasyon na to ngayon. Ikadidipinsa nyo, wag naman masyado kayong sobrang obvious, unfair na sa amin ninyo na ginagawa ninyo, Dong Puno. Ronaldo Puno pala to siya kanina kasi dong ako nito Ronaldo Puno pala to siya. Galing pa naman to sa media dito to si Dong Puno. Naalala niyo yung Dong Puno live? Ito yan siya. Ang kalupitan nito, ayan na, sa kadidipinsa ng speaker nila ngayon. Ewan ko lang kung anong klaseng pagbabago ngayon na makikita natin to sa House of Representatives na iba na yung Speaker of the House ngayon. Ito ng si D. So sana nga
Hindi lang yung style ni Romualdez na kurakot ang gagawin ni D. Kung talagang linisin ninyo ang inyong institusyon dyan sa House of Representatives, sana makita ho namin yan. At sunod ditong patalsikin, bongbong na. Tuloy natin ang ano nito sa kay Karen Davila na namamaos na lalo at lumalabas ang ugat. At si Dong Puno, napipi na. Bingi na rin siguro to. Gusto niyang tumabi? The, no, actually, I think, the reason for his stepping aside is precisely because he wants to address and face all of this. Tiya. Bigla nagkambyo si ano, no? Etong si Dong Puno. Parang pag-interview ni Dong Puno dito kay Karen Davila, double impact nakikita ko. Galit siya kay Dong Puno, galit siya kay Martin Romualdez. Hindi lang nahalata natin. Pero sa tuno kasi noon, ng mga sinasabi ni Karen Davila, talagang dalawa silang sinasabon noon. Good job, Karen Davila. Ito yung klaseng media na ipapakita ninyo na kayo ay mga journalist, hindi yung pagtakpan ninyo. Kaya lang, may isa pang natitira na dapat ito palitan din. Ito si Bongbong Marcos na talaga nabanggit ko to, na dapat ito ngayon na medyo nag-ano na tong House of Representatives, medyo uga-uga na. Wala na, away-away na sila dun eh. Nag-away-away na. Noong ilang buwan na to na hindi sila magkaintindihan. Ito si Chanco, itong si Frasco. Ang dami nila dyan problema eh. Ang daming problema. Inamin niya ni Dong Puno na ang daming problema dyan sa House of Representatives. Gawa nitong pamumuno ni Martin Romualdez. So wala na. Uga-uga na tong House of Representatives. Kawawa itong si Faustino Buji D kasi iniwanan ng problema nito ni Martin Romualdez. At ito hindi nakapagpigil itong si Karen Davila ito si Karen Davila na ano ko nito may pagkabastos na to ngayon di na kaya rin kasi sa mga media talaga ang ginagawa ngayon kasi puro kasi alibay ang ginagawa nito ni Martin Romualdez. 3 weeks ka pa lang nag-isip na, bakit mo pinaabot mo pa to lang 3 weeks? Kaagad-agad mo yun, dapat 3 araw o 2 araw bumaba ka na kaagad, pinalitan ka na dyan. O sino kaya susunod nito na mga opisyal sa gobyerno na makikita natin mawala na rin? Sana si Bongbong na rin para totoong matahimik na rin tong mga issue dito sa mga mga hindi na kanais-nais sa tintinan araw-araw ng mga balita. Flood control, ghost project, overpricing, ano pa yung isa dyan, yung substandard. Tapos ang balikan pa rin Duterte kasi nga daw ang nakaranas din ng bansa noon ng ganitong klaseng pamumuno ni Duterte. Hindi daw binigyan ng pansin ni Duterte na korupsyon na noon pa. Abe, kagaya ngayon? Tanong ko lang, kagaya ba ngayon ng korupsyon ito? Ang dami-dami mga involved dito mga issue, ang dami-dami nakakabit itong issue. PhilHealth, Gold Bar, GSIS, PDIC, ano pang mga issue na dapat ito mabulatlat. Kapag ito mabulatlat, Marcos na ang dapat ma-impeach dito dapat. So, nakakahiya talaga tayong sa Pilipinas. Dito lang kung saan kaming bansa, nakakahiya pag magbanggit ng gobyerno ninyo sa Pilipinas, ang gulo. Ano isasagot namin dito? Sabihin mo na talaga kasi magulo naman talaga. Sabi ko, ang gulo nga. Nakakahiya. Hiyang-hiya kami sa ginagawa ng gobyerno na to. Di kagaya noong araw na to, noong panahon ni Pangulong Duterte, na ang mga tao dito sa ibang bansa, mabanggit, ang ganda ng presidente ninyo. Pwede bang hiramin yan? Yan ang totoo Pwede bang hiramin namin yan? Dahil hindi ito. At yung presidente dito, yun ang ibala namin sa Pilipinas. Ngayon, baliktad na naman nangyari. Nakakahiya tayo sa totoo lang. So Karen Davila, saludo ako sa iyo dito. At ingat ka, kasi nga si Martin Romualdez, ilang porsyento ang nabili nito sa ABS-CBN. Isa to sa mga big boss ninyo. Kasi, binili ba naman yung mga party-party dyan sa ABS-CBN? Yari ka dyan. Binakbakan mo, sinabun mo ng husto dyan, si Martin Romualdez. At saka ito si Dong Puno. ABS-CBN dito, galing si Dong Puno Yung Dong Puno live niya dati, yung late program niya dati. ABS-CBN galing to. Ngayon,
Aha. Saludo sa iyo, Karin Davila.